Hello, magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, 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 Bangag. Ayan po yung walang kamatayang theme song ni BBM, mga kababayan. Kasi po, talagang favorite niya yan, song na yan. Kaya nga po, wala talagang kamatayan yung kanta na yan. Para po talaga siguro sa kanya yan, ginawa ng mga singer na yan, mga kababayan. Budots, Marcos Bangag, ayon kay Pangulong Duterte. Kaya nga, mga kababayan, pakinggan lang po natin tong interview kay Elizabeth Semerman doon sa Netherlands. Regarding po sa kalagayan ni Pangulong Duterte ngayon, mga kababayan. Kasi ayon po kay Ma'am Elizabeth Semerman, butot balat na daw po si PRRD. So siguro, sa kalagayan niya ngayon, mag-isa lang siya doon, walang kaibigan, walang kausap. Ang nai-stress na po to si Pangulong Duterte sa nangyayari sa kanya. Siguro nag-iisip din po yan. Kahit nasabihin naman niya na nood lang ng TV, tulog, nood ng TV. Pero kilala natin si PRRD. Ano ito? Kumbaga sa salitang mabarkada ito. Hindi ito laging naglalagay sa bahay lang. Namamasyal ito, kasama ang mga kaibigan, kwentuhan. Ganun lang naman ang nature ng buhay nito kasi retirado na ito. Anyet, hindi natin inaasahan sa edad niya na 80 anyos. Nandun siya ngayon nakakulong sa Netherlands, kagagawa ng mga salot sa lipunang ito, mga kababayan. Kasi hindi na sila naawa. Ang tiningnan po talaga nila, kalaban nila ang mga Duterte sa politika. Anyet, hindi naman nila nasasabi kasi si PRRD retired na sa politika. Pero pilit pa rin po nilang tinuturing na kaaway. Kasi nga po, kaya lang naman po si PRRD nagsasalita kasi masyado na nilang iniipit yung anak niya. Diba po? Alam po yan ni PRRD na ang target po talaga dahil sa pagkakadetini niya para wasakin ang pangalang Duterte ng mga kalaban sa politika. Alam naman po natin na para mapigilan ang pagtakbo ni VP Sara sa 2028. Yun po yung dahilan niyan. Kasi wala naman po talagang ibang kalaban si VP Sara. Kung hindi, team 2, na po yan si VP Sara. Mahirap na pong talunin yan sa 2028. Kaya sa ngayon pa lang, simula nung umupo sila, wala na silang ginawa kung hindi birahin ang mga Duterte. Nung sumagot si Pangulong Duterte, nasaktan sila. Kasi bakit? Ang dami pong anomalya ang nakikita ni Pangulong Duterte. Isa-isahin po natin yung sinasabi ni PRRD. Na si Marcos, ayon sa kanya, bangag. Doon nag-umpisa po ito sa speech niya doon sa Davao City. Nasundan ng sinabi niya na nagbebenta ng ginto ang si BBM. Hindi natin alam kung saan bininta at kung magkano ang pinagbentahan at saan dinala. Pangatlo po, yun namang kaso doon sa ginawa nila doon sa doon sa Alitagtag na nahuli ko ng droga. Wala namang, puro droga lang, walang tao. Yung driver, hindi natin alam kung saan na napunta. Di ba po? Tapos, nagsona ang presidente, BBM. Pinangako, nagsalita na natapos na lahat ang 5,500 na flood control. Anyet, kinabukasan, bumaha ang buong Metro Manila. Kaya nga po, lumabas si Pangulong Duterte kasi nga, kaya nga na-invento yung salitang maisog, mga kababayan. Doon po nag-umpisa lahat yan. Dahil sa nakikita nila, masyado nilang iniipit si VP Sara. Kaya lumabas po siya.
Tapos nasundan, doon sila lalong nang gagalaiti. Doon lumabas yung nalaman ni Pangulong Duterte na nag-insert sila sa GAA sa budget ng 2025 na 241 billion. Kung hindi po nakita ni Pangulong Duterte yun, kawawa o talaga tayo. Talagang napatunayan lang po talaga yung sinasabi ni BP Sara na nag-i-insert sila ang mga congressman o si Romaldis o Saldico ng budget, dun sa budget. Hayag naman po yan. Hindi naman po nila may tatanggihan. Alam din po yan na blanco ang pinipirmahan ng presidente. Oh. Di ba po? Nung pinirmahan ng presidente, may laman na. Oh. Tapos ayon din po kay Tubi Chanco, talaga pong mayroon silang gusto si BBM na budget pero hindi nasunod. Ang nasunod yung sa kanila. Oh. Di ba po? Pakinggan po natin itong interview ni Elizabeth Zimmerman doon sa Netherlands, mga kababayan. Straight. How are you today, ma'am? I'm fine. I'm happy that I have seen him. And he's okay, but he's so fit. Skin and bones. Hindi tulad dito sa picture na ito. He's really that, you know. And I asked him when he want to eat the food. Sabi niya, ayaw daw ng food. Ayaw na. And pabalik-balik daw. Hindi ba siya nilulutuan ng mga Pilipino food? No. So whatever lang. Yeah, then at least he said that he is no longer taking any meds. At least okay yan, no? He's healthy. Parang tingin ko he's healthy, but as an old man, You never know. yeah, tulad na mahina na maglakad, you know. Yan na. But how is he with the weather, ma'am, lately? Kasi sobrang init ng weather lately. I told him. Ayan mga kababayan, sinasabi niya na butot balat na, hindi kumakain dahil paulit-ulit lang yung pagkain. Tapos tinanong kung hindi ba siya nilulutuan ng Filipino food, hindi daw. Ang maganda lang naman daw balita, hindi na siya umiinom ng gamot. Ang tanong, may sakit po yan. Kaya siguro nangangayayat yan dahil hindi po napapainom ng tamang gamot. Siguro, nagsasawa na rin po si Pangulong Duterte sa pagkain na hindi niya gusto. Kasi alam naman natin si Pangulong Duterte, tuyo lang ang kinakain yan. Yung po ang buong katotohanan, mga kababayan. Kawawa po talaga. Pagdasal po natin si PRRD, mga kababayan. Kasi, ang nakakatakot po dito, mga kababayan, pag once na may mangyari kay PRRD dyan sa Netherlands, baka doon na po matatapos ang termino ni BBM. Kasi nga po, birthday nga lang po ni PRRD noong nakaraang birthday niya. Kita niyo naman po, halos buong bansa, buong mundo nag-celebrate ng kanyang birthday. Di lalo na po itong Pangulong PRRD. Once na may mangyari po na hindi maganda dito sa sigurado po marami pong Pilipino ang malulungkot at magagalit. Yun po ang kinababahala ko. Na sana makapag-isip-isip po si Pangulong Marcos na ibalik niya na dito si BBM, si PRRD. Kasi napakahirap po talagang isipin, mga kababayan, na ang matinong presidente basta na lang dinala nila sa Netherlands nang hindi nadaan sa due process. Alam ko, marami din ang natutuwa. Natutuwa sila sa nangyari kay PRRD. Okay lang naman yan sa akin, kung nadaan sa due process si PRRD. Harapin naman yan. Pero ang dami pong nilaktawan nila rito ng due process para sa karapatan pantao kasi itong mga ICC, human rights ito. Bakit nilabag nila ang karapatang pangtao ng isang presidente? Dating presidente ng Pilipinas. Di ba po, mga kababayan? Nakakalungkot pong isipin na itong taong ito na si PRRD, pinakamamahal ng Pilipino, halos 80% ng buong Pilipino,
mahal na mahal ito. Dahil sa kanyang ginawa. Inayos niya, hindi man niya naayos lahat, pero napaganda niya at napaunlad niya kahit bahagya ang ating bayan. At ngayon, winawasak ngayon ni BBM. Di ba po? Yun po ang buong katotohanan dyan. Kasi hanggang ngayon po, wala na po talagang investor ngayon, mga kababayan. Talagang ipit na po ang ating kaban ng bayan. At yet, kaliwat kanan pa ang korupsyon sa ating bayan. Yun ang nakakalungkot, mga kababayan. Kasi sa totoo lang, wala na akong investor eh. Wala namang ipagmamalaki ang presidente natin. Sa katunayan, halos second quarter pa lang ng 2025. 17 trillion ang utang natin, mga kababayan. 3 taon pa, halos almost 3 years pa yung uupo. Paano kaya? Baka nasa 25 trillion ang utang natin sa panahon ng pagbaba niya. Magiging problema yan ng susunod na presidente, mga kababayan. Di ba po? Ang kawawa dyan, yung papalit sa kanya. Bakit? Yun po yung magiging problema dyan, mga kababayan. Di ba po, mga kababayan? Ang kawawa po dyan si BP Sara. Kasi sigurado naman po siya ang papalit yan. And yet, paano niya masusolusyonan kung aabot na ng 25 trillion ang utang natin, mga kababayan? Di ba po? Tapos, ang tatay niya pa, nandun, pinakulong ng taong ito, ng mga demonyo sa lipunang ito, mga kababayan. Na hindi dapat na nangyari kay PRRD. Pwede naman siya, tanggapin naman niya dito sa Pilipinas, lalabanan natin ang kaso na yan. Pero sa ibang bansa, hindi po tatama yan, mga kababayan, di ba? Para silang, di ba? Yan ang nakakatakot, mga kababayan. Kaya nga, sana, ipagdasal po natin si PRRD na walang mangyaring masama sa kanya doon. Kasi, marami ho talaga mga Pilipino ang nalulungkot. Lalo na sa pagkakahuli pa lang niya. At yung nag-birthday niyan, lumabas na yung mga Pilipino. At may mangyayari pa dito, lalo na magigimbal ang gobyernong ito. Sana makapag-isip-isip si BBM na pabalikin niya na rito si PRRD para magbago naman yung tingin sa kanya ng mga Pilipino. Pwede niya pong pabalikan niya, wala naman silang jurisdiction eh. Ang problema lang po kasi, baka mayroon po talagang nagdidikta kay BBM. Hindi natin alam kung sino yung nasa likod niya na. Bakit hindi siya makapag-desisyon ng siya mag-isa? Kasi lantaran naman pong sinasabi niya, ayaw niya sa ICC. And yet, nandun ngayon si PRRD. Yun po nakakalungkot isipin, mga kababayan. Tanggi siya ng tanggi. Marami siyang, kaya nga hindi na po talaga kapanipaniwala itong presidente nating ito. Kasi lahat ng sinasabi niya, ayaw ng ICC, ayaw ng impeachment, pero lahat ng sinasabi niya, kabaliktaran lahat ang nangyayari, mga kababayan. Yun ang nakakalungkot isipin, mga kababayan. Kaya sana, ipagdasal po natin si PRRD, mga kababayan. Sabay-sabay po tayo magdasal para sa kaligtasan niya at sana makarecover siya sa kanyang bago siya makalabas sa interim release. Na sana, dito siya sa Pilipinas dalhin. Kasi dito po siya, nandito, Pilipino po yun eh. Hindi naman po kailangan sa ibang bansa yan. Susunod siya sa gusto niyang mangyari. Kasi mayor din po yan hanggang ngayon. Yun ang nakakalungkot po isipin na sinasabi po ni Ma'am Elizabeth na talaga pong butot balat na po si PRRD. Nakakalungkot po, mga kababayan. Hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano. Paki-like po, share at subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat.